Nako, eto. Bida na naman po ang Davao City po, mga kabida. Dito ho kay Undersecretary Claire Castro po, Ang kanyang topic po, mga kabida, is about baha, Ang Pilipinas ay lubog daw sa baha, po. Pero ang ginawa ho niyang example po, mga kabida, o modelo, ang Davao City. Paano nangyari yon, Bakit Davao City ang ginawa ho niyang modelo po, sa baha? Mas meron pong mga lugar po sa Pilipinas, mas matindi pa po yung bae. O katulad na lang po sa Metro Manila po, mga kabida, po. 'Di ba? Recently, ang Metro Manila po ay binaha. Matagal hong umupa po yung baha, mga kabida. Inabot po ng ilang araw po, Okay? Halos buong Metro Manila po ang binaha po, mga kabida, at ilang bahagi po ng Luzon. Mas malapit po sa Malacanang yung Manila, mga kabida, po. Mas malapit po sa kanila yung baha po doon. Bakit ang pinagdidiskitahan po, Davao City, mga kabida, po. Ito, pakinggan muna natin, yung naging banat po ni Yussi Claire, patungkol ho sa baha po, sa Davao City, mga kabida. Sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po, nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rimulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan. Aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,970 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Ayun po. Pinag-usapan po niya doon, yung sinabi po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, kung saan po, nagkomento po ang Vice Presidente, ang Pilipinas ay lubog na sa baha, So sumagot ito kung si Yussi Claire. Ang sabi po niya, oo nga, lubog nga sa baha, pero kinonect niya, mga kabida, ang Davao City, bakit ayaw ho niya i-connect ang Metro Manila, Bakit ayaw ho niya i-connect ang Bulacan, mga kabida? O yung iba pang lugar po, na mas matindi pa ang baha kumpara po sa Davao City, po, mga kabida. Diba? So, halata talaga, meron po talagang pattern. Okay? Meron hong God design, mga kabida, na kapag meron hong mangyayari po, okay, kahit na sa ibang lugar, mga kabida, kinoconnect na sa Davao City, po. Para bang ang Malacanang po, umiikot po ang kanilang mundo, sa Davao City, po, mga kabida. Diba? Ginagawang modelo, mga kabida, okay lang sana kung ginagawang modelo in positive way. Hindi. Negatibo po, mga kabida, po. Parang obsessed na obsessed po itong Malacanang, sa Davao City. Bakit? Dahil ba sa mga Duterte, mga kabida, po. Yun yung hindi ho maganda, mga kabida. Kumbaga, yung narrative po ng gobyerno, patungkol ho sa mga Duterte, po. Tapos, pag meron hong mangyari ho sa Davao City, like ito, baha, hindi naman po ikinaila po, mga kabida, na meron talagang mga pagbaha dyan sa Davao City, po, Okay, pero kung ikukumpara po natin yung mga pagbaha po sa Davao City sa ibang mga lugar po, just like Metro Manila, bago lang po, mga kabida,
mas manageable po, ano, mga kabida, yung baha sa Davao City. Dahil oras lang po ang bibilangin eh. Okay? Humuhupa na po yung baha, ano, mga kabida. Unlike sa Metro Manila, ano po ang nangyari? Ilang araw po bago humupa po yung baha, ano, mga kabida. Tapos, ang ginawang rason kung bakit ganun po katindi yung baha is dahil daw sa matinding ulan, ano, mga kabida. Ang Davao City, hindi pa dumaan po sa matinding ulan? Mas grabe po doon. Kasi mountain runoff Davao City, ano, mga kabida, di ba? Ang ibig sabihin po ng mountain runoff, ano, yung tubig, nanggaling ho sa bundok. Okay? Yun yung mahirap po pigilan, ano, mga kabida, kapag umuulan. Dahil hindi ho katulad ng ibang mga lugar na ang tubig ay kaya sila nagkaroon po ng baha, umaapaw po sa mga kanal, umaapaw po sa mga rivers, ano, mga kabida, ano. Unlike Davao City, kapag umuulan po, tubig mula talaga sa bundok. Okay, pupunta talaga yan, ano, sa baba, ano, mga kabida. Since Davao City is catch basin, ano, natural. Lahat ng tubig, mga kabida, pupunta talaga yan sa syudad, ano? Diba? So, normal lang po na merong baha dyan because of the mountain runoff. Pero ang maganda lang po, kapag bumaha dyan, hindi po araw ang bibilangin. Oras lang po, ano, mga kabida, mag-subside na po yung baha. Alright? Bakit sa Metro Manila? Bakit hindi ho ginawang example po o modelo po ni Undersecretary Claire Caso? Mas malapit lang po eh. Recently po, meron pong pasabog ito hong si Mayor Esco Moreno, ano, mga kabida. Malaki pala yung pondo po ng flood control dyan sa Metro Manila, ano. Antakin nyo ha, umabot po ng 13 billion. Kung hindi po ako nagkamali, from 2022 hanggang 2025. Alright, mga kabida. Bumaha ng pondo sa Metro Manila. Pero bumaha rin sila doon. Yun yung ipinagtataka po, ano, ni Mayor Isko Moreno eh. Sana po yung budget sa flood control. Bakit bumaha ang Metro Manila? Mantakin nyo 13 billion is 13 billion. Ang laki po ng pondo na yan, ano, mga kabida, ano po. Diba? Tapos ang pinagdidiskitahan po, Davao City. Hindi lang po Davao City ang lugar sa Pilipinas ang binabaha po, ano, mga kabida. Marami hong mga lugar like Bulacan na naging mainit po, no, pagdating ho sa issue po ng flood control projects, ano, mga kabida, ano po. Pampanga. Ano pa yung mga lugar po na binabaha din, ano, mga kabida. Hindi lang po Davao City. Pero bakit? Okay? Umiikot po ang mundo ng Malacanang sa Davao City. Isa lang po ang sagot dyan, mga kabida, because of the Dutertes. Dahil ho sa mga Dutertes po, ano, mga kabida. Kasi pilit po nilang kinakabit kung ano man po yung mga negatibo po na mga pangyayari po sa Davao City. Pilit po nilang kinakabit po, ano, mga kabida, sa mga Duterte. Yun po yung malinaw po, ano, mga kabida. Tila parang obsessed na obsessed po, ano, ito kung Marcos administration sa mga Duterte, ano po, mga kabida. Diba? Kahit ano na lang po ang kanilang ibinibintang po, ano, mga kabida. Diba? Kung kurakot pa ang mga Duterte, hindi ho ganun ang mga recognition na natanggap ang Davao City, ano, mga kabida, na po. Okay? Hindi ho maging fifth largest economy, ano, ang Davao City in 2024, ano po. Okay? Meron po ako nabasa, ano, mga kabida, patungkol ho sa the best economy, ano, sa mga lugar po ng Pilipinas, ano po. And Davao City was adjudged, ano, as the fifth largest economy sa buong Pilipinas. Way back in 2024 po, ano, mga kabida. Okay? See? Although, understandably, Metro Manila, like Quezon City, Makati City, City of Maynila, ano, mga kabida,
Yun yung mga top 3 po, ano, na biggest economy o largest economy po ng bansa. Okay? Mantakin nyo yan, ha? The only city outside Luzon, ang Davao City, na pumasok po sa top 10. Alright? The only city, ano, mga kabida, sa Luzon, ang Davao City pumasok po sa top 10. Oh. Yun ba yung epekto po ng corruption, ano, sa Davao City? Investment-wise, ano, mga kabida, marami pong bumuhos po ng kanilang mga investment sa Davao City recently. Okay? In fact, ito yung magandang tanong po, ano, mga kabida. Bakit po ang seat of power sa Malacanang, sa Maynila, pero ang mga foreign dignitaries po sa Davao City po bumibisita, ano, mga kabida? Oh, mga ambassador, consul, ano, mga kabida, halos magkasunod po, bumibisita dyan sa Davao City, ano, mga kabida, ano po. Diba? Oh, meron tayong Malacanang. Seat of power yan sa Metro Manila, ano, mga kabida, ano po. Bakit direkta ho sila sa Davao City, ano, mga kabida? Ano po ang meron sa Davao na wala ho sa Maynila? Okay? Mga kabida, ano po. So yun po, ano, mga kabida, hindi na po nakapagtataka kung bakit naging sentro po ng mga mata ng Malacanang ang Davao City because of the Dutertes. Okay? Obsessed na obsessed po, ano, ang gobyernong ito sa mga Duterte, ano po, mga kabida. Okay? Kung pwede lang sana, ano, mga kabida, lahat ng mga Duterte i-wipe out, ano? Diba? Ganun yung impression ano, mga kabida. Kumbaga, nasusuklam po ito hong Malacanang sa mga Duterte po, ano, mga kabida. Dahil hindi po nila matanggap ano, na malakas sa mga Duterte, ano. Okay? Kaya kahit ano-ano na lang po yung kanila hong mga binibintang, ano, mga kabida sa mga Duterte, okay? Pinagdidiskitahan ng Davao City kahit na wala naman pong ginawa, ano? Diba? Napaka-unfair. Alright? Napaka-unfair po. Kaya nga, hindi po masisisihon natin, ano, mga kabida, ang Mindanao po, yung kanilang suporta po, ano, kay Vice President Sara Duterte, ano po, dahil alam na alam po ng mga taga Mindanao kung paano ho lumago ang Davao City. Alam po ng mga taga Mindanao kung paano ho mamahala po, mga kabida, no? Ito hong mga Duterte, ano? Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Dito sa ginawa ko ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, ano? Na ginawa ko niyang modelo. Okay lang sana kung positibo, ano? Ito hong Davao City, pagdating ho sa baha, lubog na lubog daw ang Pilipinas, ano? Sa baha, inamin po yan ni Yussi Claire bilang tugon ho sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte, pero ginamit po niyang modelo is Davao City. Hindi po ang Metro Manila na binaha po, ano, recently, okay? Mas malaki pa po yung baha po sa Metro Manila kumpara sa Davao City, Bulacan, Pampanga, at iba pang mga lugar po, ano, mga kabida, na mas matindi pa ang pagbaha kumpara sa Davao City, ano po.